Sa bagal at pangit na serbisyo ng internet sa ating bansa, marami ang nabibuwisit sa Pilipinas. Ngunit matutuldukan na ang problemang kinakaharap natin sa kasalukuyan tungkol sa internet. Kung ano ito, yun ang pag-uusapan natin pagkatapos ng ating intro. Kamakailan lang, kasabay sa APEC Summit na habang pinag-uusapan ang nuclear agreement between sa United States at Pilipinas, walang kuskus balungos, sinabay agad ang isyu tungkol sa internet. At ito na nga, gustong ipapapasok na ni Bongbong Marcos ang Starlink sa Pilipinas na pagmamay-ari ng isa sa mga international top riches sa buong mundo na si Elon Musk. Ngunit bago pa ang isyong ito, sa panahon ni Digong, meron na talagang nagaganap sa usaping ito. Kaya nga maliban sa Globe, Smart, TNT, Sun at TM, meron bang pinapapasok na magiging isa sa mga game changer sa sektor na ito. Kaya nga, dito pumapasok sa eksenang ito ang dito. Ngunit ganun pa man, para yatang meron pang kulang sa development na to. Kaya noong naganap ang APEC Summit, hindi na nag-aaksaya pa ng panahon ang ating presidente na si BBM. Kaya sa walang pag-alinlangan, linapitan agad ito ni Bongbong Marcos kasama ang kanyang economic team. At ito na nga, ang isa sa may-ari ng SpaceX na si Elon Musk ang ipapapasok sa administrasyon ni Bongbong Marcos upang uusad at lalakas pa ang internet sa ating bansa. Pagsabay-sabay itong nuclear energy at internet, kasabay ang mga package deal and pledges sa iba't ibang organisasyon sa mga investor sa industriyang ito na mag-uumpisa sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Tiyak na malaking tulong to sa ating bansa, gaya ng agrikultura, turismo, sandatahang lakas, edukasyon at iba pang sektor sa ating bansa, lalo na sa ating ekonomiya. Kaya sa ngayon, konting pasensya at tiis-tiis lang muna tayo, kasi tinatrabaho talaga to ng maayos ni Bongbong Marcos kung ano ang kakulangan sa ating bansa. Hanggang dito na lang, og rock and roll na tong tanan mga bay.